Hello everyone! Ako na namang muli ang inyong nag-iisang Mama Mia and welcome back to our channel. Isa na naman pong kwento ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago po ang kwentong yan ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng mga previous nating mga contents and previous nating mga stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga bago dito sa ating channel na halos minumukbang na yung mga stories natin. Hello po sa inyo. Ayan, maraming salamat sa pagmamarathon ninyo sa mga stories natin. Marami po akong nare-receive na mga comments and syempre ng mga messages ng pagpapasalamat. Ako po dapat ang magpapasalamat sa inyo dahil binibigyan nyo ng oras itong ating munting YouTube channel. And syempre bilang pasasalamat, paunti-unti ay nais ko muna kayong batiin. So sa lahat ng mga hindi ko mababati ngayon, maasahan niyo baka mabati ko na kayo bukas o sa susunod na mga araw. Hindi kasi natin hawak yung oras. Hello po sa kay Cutie Hot Mom. Ayan, hello po. It's your MNR listening. Hello po sa taga USA. Ang ganda naman ng pangalan mo. And syempre, hello po kay Rhea Borihek. Tama po ba ang pag-pronounce ko ng pangalan mo? Lilian Madria, thank you very much sa pakikinig. And syempre, hello po sa Old Souk Salmia, Kuwait. Hello kay Gimaras Girl na laging nakikinig sa atin. Hello po sa mga taga San Pedro, Laguna, sa taga Bahrain, and syempre sa lahat ng mga taga Japan. Ang mga Pinoy dyan sa Japan, hello po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At natutuwa naman ako at medyo nagustuhan nyo ang kakaiba kong boses. Chat, kakaiba ba? Hello po sa mga taga Saudi Arabia, Riyadh. Maraming thank you sa mga taga Davao del Norte, sa Panabo City, Julie Ace Rodriguez. Maraming salamat sa iyo. And syempre sa mga taga Saudi, sa Bahrain, kay Lynn Javier, maraming salamat. Jamie Rodriguez, oo, na lagi din itong naka-comment sa ating mga posts. And syempre sa ating mga vlog bang tawag dito. Basta ito yung mga kwento natin. Hello po sa Reyes family from Bukidnon. Malapit lang pala dito sa amin. Hello po sa mga OFW from Kuwait. Maraming thank you. At sa lahat po ng mga silent listeners natin from Canada, Toronto, Canada, maraming thank you. From Dubai, from China, ayun, from Dakota, USA, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang daming nagko-comment na from Japan. Thank you so much po sa inyong pakikinig. From Erica Pano, Nueva Ecija, maraming thank you po. Davao City, Jenny Tan, thank you so much. May mga ano pala tayo dyan sa Davao. Hello po sa inyo. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig, tumatangkilik sa ating YouTube channel. At kung hindi ko man po kayo maisa-isa ngayon, bigyan niyo po ako ng panahon dahil gagawin ko po ang lahat at mabasa ko lahat ng mga pa-shoutout ninyo. Maraming thank you sa mga malakas daw ang sounds niya. Maraming salamat po, ginagawang libangan ang ating storya. Pero punta muna tayo sa ating storya ngayong araw. Kayo po ba, naniniwala po ba kayo na dapat ang tao ay hindi talaga nagpapadala sa tukso? Pero paano kung tukso mismo ang lumalapit sa'yo? Paano ba yun iiwasan? Paano kung nakatira kayo ng tuksong yun sa iisang tahanan? Nako, mukhang interesting na naman ang ating kwento ngayong araw at di na natin patatagalin pa. Welcome po sa programang Dear Mama Mia. May mga pagkakataong nagpapadala tayo sa ating kapusukan at sa bugso ng ating mga damdamin. Ika nga nila, mas madaling gumawa ng mali at bawal kesa sa gumawa ng tama at banal. Dear Mama Mia, kung nasa punto ka pa ng buhay mo na ang gusto mo lamang ay mag-enjoy, magpakamalaya at gawin ang lahat ng gusto mo, dito mo raw mararamdaman na para bang walang batas sa buong mundo. Na para bang lahat ng bagay ay nagiging tama basta ba ikaw ay masaya. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Iza. Isang babaeng nasobrahan sa pagiging happy-go-lucky at ang ending ngayon ay labis na pagsisisi. Mama Mia, bigyan ko muna kayo ng konteksto tungkol sa buhay ng pamilya ko.
Lumaki po ako sa isang pamilyang hindi mayaman. Panganay po ako sa 5 magkakapatid. Salat po sa buhay ang pamilya namin kaya kailangan talagang kumayod ng mga magulang ko para maitaguyod kaming lahat. Kaso lang Mama Mia, hindi po lahat ay kaya nilang ibigay sa amin. Lahat ng mga pangangailangan namin ay nagkukulang pa po ang pera ng mga magulang ko. Kaya naman, alam ko Mama Mia na hindi talaga ako makakapag-aral kung sa kanila lang ako sasandal. Mama Mia, hindi naman ako matalino para makakuha ng mga scholarships. Sakto lang naman ang utak ko. Kaya alam ko na kailangan kong dumoble kayod kung gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Sakto naman Mama Mia dahil may isang tiyahin ako na nag-offer sa akin na papag-aralin niya ako. Pero ang kapalit noon ay dun ako maninirahan sa kanilang bahay. Wala kasing anak ang tiyahin ko na ito. Wala rin siyang asawa. In short, wala siyang kasama sa buhay bukod sa 2 niyang kasambahay. Kaya naman Mama Mia, kahit hindi kami close ng tita kong ito ay pumayag na rin ako. Mas importante sa akin ang makapagtapos ng pag-aaral at nang matulungan ko ang aking mga magulang at mga kapatid na makaahon sa aming kahirapan. Pero Mama Mia, nung nakatira na ako sa bahay ng tiyahin ko, ay bigla kong nakalimutan kung papaano ba maging mahirap. Kasi naman Mama Mia, kumpleto po ang bahay ng tiyahin ko. May refrigerator, may washing machine, may oven. Lahat na lang ng appliances na maiisip mong ilagay sa isang bahay ay nandun na. Kumbaga bigla na lang naging komportable ang buhay ko. Masasarap din ang mga pagkain na inihahain. Pagkatapos ay meron pa akong malaki-laking allowance. In short, Mama Mia, na-enjoy ko talaga ang bahay ni tita. Kaya naman siguro pansamantala kong nakalimutan ang pangako ko sa sarili ko na magsisikap ako sa pag-aaral nang sa ganun ay makapaghanap ako ng maayos na trabaho at maiahon ko sa hirap ang pamilya ko. Kasi habang nag-aaral po ako ng kolehiyo sa isang sikat na university dito sa amin, Mama Mia, na-enjoy ko rin kung papaano ba maging isang mayaman. Ang tita ko kasi ay may kotse, kaya ipinahahatid niya ako o di kaya siya mismo ang naghahatid sa akin sa paaralan. May mga bago rin akong damit dahil binilhan niya ako. Lahat din ng gadgets na kakailanganin ko sa school ay binili ng tita ko. Kumbaga Mama Mia, bigla akong naging buhay prinsesa. Para akong si Cinderella na dati ay nakatira sa isang maruming tahanan na ngayon ay bigla na lang nagkaroon ng corona. Masarap pala ang pakiramdam na ganoon Mama Mia. At dahil nga inihahatid ako ng kotse ay bigla akong naging sikat sa university namin. Marami ang nakikipagkaibigan sa akin. Marami ang gustong makausap ako. Kaya na-enjoy ko talaga ang comfort ng buhay na inihatid ng pansamantalang pag-adapt sa akin ng tita ko. At dito Mama Mia, sa university na ito ay nakilala ko rin si Wilson. Si Wilson ay kaklase ko sa iba kong mga minor subjects. Gwapo siya Mama Mia, matipuno ang pangangatawan at malambing kong magsalita. Naging magkaibigan kami ni Wilson hanggang sa nanligaw na siya sa akin at hindi nagtagal ay sinagot ko na rin naman agad siya. Mama Mia, dahil sa sobrang nag-e-enjoy ako at wala akong kahirap-hirap sa university na pinapasukan ko, ay hindi ko po napigilang ang mga oras na dapat ay bakante ako ay naibibigay ko lahat ng yon sa boyfriend ko. At hindi nagtagal, Mama Mia, ay nadala rin kami ni Wilson sa mga bugso ng aming damdamin. Oo Mama Mia, si Wilson po ang unang lalaking pinag-alayan ko ng aking pagkababae. Ilang beses namin ginawa yon sa boarding house niya. Masarap na masaya. Parang nakaka-addict. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na hindi na pala ako dinadatnan ng buwanan kong dalaw. Magtatatlong buwan na akong delayed noon nang mapansin ko na parang lumulobo ang tiyan ko. Hindi naman ako malakas kumain.
payat talaga ako kung tutuusin, Mama Mia. Kaya naman nagtataka ako kung bakit parang tumataas ang timbang ko at parang pumapangit ang skin ko. Mama Mia, hindi ko kasi alam noon na nagbunga na pala ang mga ginagawa naming dalawa ni Wilson. Kasi ang buong akala ko, ang mga sintomas ng pagbubuntis ay pagkahilo at pagsusuka. Pero hindi ko naman naranasan ang mga yon. Kaya ang buong akala ko lang talaga ay nagkaroon ako ng hormonal change. Pero Mama Mia, isang araw ay bigla na lang akong tinanong ng tita ko. Isa, parang may mali sa katawan mo. Magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Doon ay muntik na akong mabilaukan sa kinakain ko, Mama Mia. Kumakain kasi kami noon nung kumprontahin ako ni tita. Tita, buntis? Ako? Hindi no, siguro na stress lang talaga ako sa pag-aaral kaya eto, medyo nag-gain ako ng weight. Palusot ko sa kanya. Nako, siguraduhin mo lang talaga, Isa. Alam mo naman na ilang buwan na lang ay magtatapos ka na. O, makakahanap ka na ng magandang trabaho. Matutulungan mo na ang pamilya mo. Hindi ba yun ang pangarap mo? Sabi ni tita. Mama Mia, doon ay bigla na lang agad-agad sumagi sa isip ko ang mga pangako ko noon sa sarili ko at sa pamilya ko. Bigla akong nahiya sa mga pinagagagawa ko. Kaya naman pagkatapos naming kumain noon ay nagdahilan ako kay tita na may gagawin kaming projects ng mga classmates ko. Pero ang totoo ay pumunta ako sa isang malayong pharmacy mula sa amin. Mama Mia, sinadya ko talaga na medyo malayo ang bibilhan ko ng pregnancy test kit nang sa ganun ay walang makakakilala sa akin at walang makakapagsumbong sa tita ko. Dinala ko ang 4 na pregnancy test kit sa isang mall, Mama Mia, at doon ay nag-CR ako. Kahit hindi ako naiihi ay uminom ako ng uminom ng tubig nang sa ganun ay maihi ako at nang masubukan ko ang pregnancy test kit na yon. Mama Mia, nung nalaman ko nga mula sa pregnancy test kit na buntis ako ay hindi ko talaga alam kung papaano ko yun tatanggapin. Umiyak ako ng umiyak doon sa CR. Napalakas pa nga ang pag-iyak ko at alam kong nagtataka na ang mga tao sa labas. Ayokong lumabas noon dahil ayokong harapin ang katotohanan na nagbunga na ang pagiging mapusok naming dalawa ni Wilson. Siguro mga 10 minutes din akong umiiyak. Nang mahimasmasan ako ay tinawagan ko si Wilson at sinabi ko ang kalagayan ko. Sabi niya Mama Mia ay paninindigan niya ako. Pero wag raw muna ngayon dahil 3 buwan na lang at magtatapos na kami ng aming pag-aaral. Kailangan na muna naming ilihim ang lahat. Sumangayon ako kay Wilson, Mama Mia. Natatakot kasi ako na baka hindi nabayaran ni tita ang natitira kong tuition fee kapag malaman niyang buntis ako. Kaya naman sa abot ng makakaya ko ay tinago ko ang tiyan ko, Mama Mia. May nilalagay ako na pampaliit ng tiyan. Alam kong medyo makakaapekto yun sa bata pero kailangan ko yung gawin, kung hindi kaming lahat ang maaapektuhan. Hanggang sa 1 buwan na lang ay gagraduate na ako, Mama Mia. Natapos ko na lahat ng mga requirements ko at bayad na rin lahat ng mga school fees ko. Doon ay napagpasyahan namin ni Wilson na aminin na sa tita ko ang buong katotohanan. Mama Mia, kitang-kita ko sa mukha ng tita ko ang pagkadismaya sa aking nagawa. Pumuntong hininga siya ng malalim. Sinasabi ko na nga ba, Isa? Alam ko talagang buntis ka eh. Oo, hindi ko naranasang magbuntis pero nakita ko yun sa mama mo at sa iba ko pang mga kapatid. Bakit ba kasi tinago mo? At bakit ba naging mapusok kayo? Akala ko ba, Isa, nais mong mag-aral dahil gusto mong tulungan ang mga kapatid at pamilya mo? Pero bakit ganon? Ganito ang nangyari. Panunumbat ni tita sa akin. Wala akong ibang masagot sa kanya, Mama Mia, dahil ang totoo ay sising-sisi ako sa mga nagawa ko. Dahil ang totoo ay tama naman si tita. Sinayang ko ang magandang oportunidad na binigay niya sa akin. Sinayang ko ang magandang kinabukasan na naghihintay sana sa akin. Pero hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba, Mama Mia?
Maaari ko pang itama ang mga pagkakamali ko. Yun ang buong akala ko. Kaso lang, Mama Mia, nakarating po sa mga magulang ko ang tungkol sa aking pagbubuntis. Sinabi yon ng tita ko sa aking mga magulang dahil ang gusto niya ay umalis na ako sa poder niya. Mama Mia, sa tingin niya raw ay siyang may dahilan kung bakit ako nagkaganon. Binigay niya raw lahat ng mga luho na hindi ko naranasan noon sa mga magulang ko. Binigay niya raw lahat ng pangangailangan ko kaya wala na akong naging ibang problema. Kaya raw ang buong atensyon ko at ang buong oras ko ay naibigay ko na sa aking kapusukan at kapritsyuhan. Pinuntahan ako ng mga magulang ko sa bahay ng tita ko. Galit na galit ang nanay ko sa akin at pinagsasasampal ako, Mama Mia. Ang buong akala raw nila ay makakatulong na ako para makaahon sa hirap ang aming pamilya. Ang buong akala raw nila, Mama Mia, ay ilang buwan na lang at makakaranas na ng konting ginhawa ang mga kapatid ko. Pero napakawalang hiya ko raw at inuuna ko ang sarili ko. Hindi ko raw in-appreciate ang bawat pagkakataon na dumating sa akin. Kaya naman ang sabi nila sa akin, Mama Mia, ay bahala na raw ako sa buhay ko. Hindi na raw ako pwede doon sa bahay ni tita at hindi raw ako pwedeng bumalik sa buhay nila dahil magdadagdag lang daw ako ng problema. In short, Mama Mia, pinalayas po ako ng mga magulang ko. Mabuti na lang talaga at pinanindigan naman ako ni Wilson. Pinanindigan niya ako ng sandaling panahon. Oo, Mama Mia, matapos nga akong palayasin ng mga magulang ko ay isinama ako ni Wilson sa kanilang probinsya. Nagsama kami sa bahay ng kaniyang mga magulang. Mabait naman ang mga magulang ni Wilson at tanggap naman nila ang nangyari sa amin. Nag-iisang anak lang kasi si Wilson, Mama Mia, kaya nasabik ang mga magulang niya na magkakaroon ulit ng baby sa kanilang pamamahay. Mama Mia, ang buong akala ko ay nakahanap ako ng isang magandang buhay kasama si Wilson. Pero nagbago po siya matapos kong makapanganak. Nagbuhay binata po si Wilson. Barkada dito, barkada doon. Palagi siyang wala sa bahay. Ni hindi rin siya naghanap ng trabaho kahit pareho na kaming nakagraduate noon. Mama Mia, ako lang mag-isang nag-aalaga sa aming anak. Ni hindi nga niya magawang tignan o yakapin man lang ang anak namin kapag nasa bahay siya. Lagi na lang cellphone niya ang kanyang inuuna. Lagi na lang sarili niya ang kanyang iniisip at iniintindi. Hindi na niya naiisip na nahihirapan din ako. Oo, Mama Mia, at wala naman kaming ginagasto sa bahay ng kanyang mga magulang dahil provided naman sa amin ang lahat. Pero iba pa rin yung may katuwang ka sa pagpapalaki ng anak mo. Sa totoo lang, nahihiya na nga ang mga magulang ni Wilson sa akin dahil raw sa asal ng kanilang anak. Pero malaki na si Wilson. Malaki na rin ang sungay niya, Mama Mia, kaya hindi na ito makontrol-kontrol ni Numan. Umaalis ito ng bahay kung kailan niya gusto at bumabalik kung kailan niya nais. Kahit inaaway ko siya, Mama Mia, ay wala siyang pakialam. Ilang beses na rin akong may nahuhuling ka-chat niya na iba. May nahuhuling kalandian niya sa social media at minsan, Mama Mia, ay sa text niya mismo. Alam kong masama. Pero oo, Mama Mia, kapag hindi nakatingin si Wilson ay binubuksan ko ang cellphone niya. At doon ko nga nakikita ang lahat ng mga kawalanghiyaan niya. Mama Mia, dahil sa sobrang galit ko ay lagi kong inaaway si Wilson. Lagi na lang akong nanunumbat at nananampal sa kanya. Pero kahit anong iyak ko, anong sigaw ko, anong sumbat ko at anong sampal ko sa kanya, ay hindi pa rin siya nagbabago. Mama Mia, lumipas po ang 3 taon na ganun pa rin ang sitwasyon namin ni Wilson. Kaya naman naisip ko na siguro nga wala nang magbabago pa sa kanya. Unti-unti ko rin namang na-realize, Mama Mia, na hindi ko na talaga mahal si Wilson. Oo, mahal na mahal ko siya nung una. Pero Mama Mia, lahat naman ng pusong nagmamahal ay napapagod rin. Nauubos rin ang luha na araw-araw kong iniiyak noon. Kaya naman naisipan ko na ako na lang ang magtatrabaho para sa anak namin. Nakiusap ako sa mga magulang ni Wilson na sa kanila muna ang anak ko.
dahil ayokong masumbatan ako ng mga magulang ko tungkol sa naging desisyon ko noon. Hindi ko rin sigurado, Mama Mia, kung tanggap ba ng mga magulang ko ang anak namin ni Wilson. At least sa bahay nila, kahit wala palagi si Wilson at hindi niya inaalaga ng anak namin, ay alam ko naman na mahal ng mga magulang niya ang bata. Kaya naman iniwan ko ang anak ko sa kanila at lumuwas ako ng Maynila para mamasukan ng trabaho. Hindi naging madali, Mama Mia, dahil araw-araw ko pong namimiss ang anak ko. Araw-araw po akong nagsisisi kung bakit ako umalis. Araw-araw po akong umiiyak dahil naiwan ko sa malayo ang aking anak. At isa pa, Mama Mia, ay hindi rin talaga ako nadalian sa paghahanap ko ng trabaho. Oo, nakagraduate nga ako pero 3 taon nang lumipas ay hindi pa ako nakakapagtrabaho. Kaya naman, Mama Mia, nag-aatubili ang mga kumpanyang tanggapin ako sa opening nila. Hanggang sa makahanap na nga ako ng trabaho sa isang maliit na call center company. Nangupahan ako noon ng boarding house na malapit lang din sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Isang boarding house na nasa isang squatter area. Siksikan at mainit. Ayoko sana doon dahil mabaho pa, Mama Mia, at maingay, pero wala naman akong ibang choice. Hanggang sa nakasweldo na ako, nakakapagpadala na ako sa mga magulang ko at pati na rin sa anak ko. O Mama Mia, binalikan ko po ang komunikasyon namin ng mga magulang ko. Kahit alam kong dismayado pa rin sila sa akin at kahit alam kong medyo galit pa rin sila sa akin, ay tiniis ko yun. Okay lang sa akin na maging ganon. Ang importante, Mama Mia, ay maibalik na ang komunikasyon namin at nang sa ganon ay mas madali na nila akong mapapatawad. Para mas madali silang makapagpatawad sa akin, Mama Mia, ay nagbibigay ako ng konting sustento sa kanila para pantulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Doon ay unti-unti kong naramdaman na biglang naging okay ang buhay ko. Sure, Mama Mia, may mga pagkakataon pa rin. May mga araw at gabi pa rin na umiiyak ako dahil sa mga naging desisyon ko sa buhay. Pero nagpakatatag ako, Mama Mia. May mga nagtangkang manligaw sa akin sa loob ng call center. Pero hindi ko sila pinapansin dahil nakatuon ang oras ko sa trabaho at sa anak ko. Ang nais ko sana, Mama Mia, ay maging stable na talaga ako at nang makahanap na ako ng yaya at magandang bahay para makuha ko na ang anak ko. Wala na akong balak pa sa aming dalawa ni Wilson. Hindi ko alam kung hiwalay na ba kami o hindi. Pero ang alam ko, marami siyang babae doon sa kanila. Kaya wala na rin akong pakialam kung ano man ang mangyari sa aming relasyon. Ang buong akala ko talaga, Mama Mia, ay magtutuloy-tuloy ng magandang buhay na ibinigay sa akin ng tadhana. Pero bigla na lang nagbago ang lahat. Isang araw, Mama Mia, ay bigla na lang nag-announce ang company namin na magsasara na ito. 1 buwan na lang daw ang itatagal namin sa trabaho. Mama Mia, gulat na gulat kaming lahat dahil wala kaming idea na nagsasuffer na pala ang company dahil sa baba ng ekonomiya. Pagkatapos ng 1 buwan ay nawalan ako ng trabaho. Agad din naman akong naghanap ng iba, Mama Mia, dahil alam ko na hindi ako pwedeng mabakante. Wala akong maipapadala sa mga magulang ko at sa anak ko. Wala rin akong maipambabayad sa boarding house na inuupahan ko. Pero mahirap, Mama Mia. Kung nahirapan na ako nung simula na maghanap ng trabaho, naging mas mahirap ngayon. Dahil marami rin naman kami na mga empleyado ng kumpanya na nagsara. Lahat sila ay may mga magaganda ng credentials. May mga mahahaba ng experience. Samantalang ako, dahil ilang buwan pa lang ako sa kumpanyang yun, ay bukod sa maliit lang talaga ang separation pay na nakuha ko, ay maliit din ang tsansa na ma-hire ako sa ibang call center company dahil sa konti at sa liit ng experience ko, Mama Mia. Pagod na ako. 1 buong linggo na akong naghahanap noon ng trabaho pero wala pa ring tumatanggap sa akin. Kahit nga maliliit na sweldo ay pinapatos ko na pero hindi pa rin ako nagka-qualify. Mama Mia, naisip ko na nga noon na paano kaya kung bumalik na lang ako sa probinsya ni na Wilson? Paano kaya kung makipagbalikan na lang ako sa kanya? Kahit na ang totoo ay wala na akong nararamdaman sa kanya,
Yun pa rin ang naiisip ko, Mama Mia, na siya na lang ang nag-iisa kong fallback. Hanggang sa pumunta ako sa isang mall. Naisip ko noon, Mama Mia, na mag-apply na lang sa mga department store doon. Pero lahat ng yun ay meron na pong mga naka-assign. Wala po silang hiring. Nasa isang food court ako noon, Mama Mia, at umorder lang ng isang tubig at takoyaki. Yun lang kasi ang kinaya ng pera ko. Namomroblema na rin ako dahil magdadalawang buwan na akong hindi nakapagbayad sa inuupahan ko. Meron pa naman akong konting-konting naipon, Mama Mia, at yung separation pay ko. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan yun magtatagal. Nagte-text na rin kasi ang mga magulang ko na kailangan ng bunso namin ng pang-project sa school. Hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ko yun lulusutan. Hanggang sa isang mga kamay ang dumantay sa balikat ko. Nung lingunin ko ito ay bigla akong natuwa dahil nakita ko ang pinsan kong si Kuya Jerry. Si Kuya Jerry, Mama Mia, ay anak ng kapatid ng tatay ko. Close kami nung mga bata pa kami, kaso lang ay lumipat sila sa ibang lugar kaya naman nawalan kami ng komunikasyon. Hindi ko nga alam kung paano niya ako nakilala gayong ang tagal-tagal na mula nung huli kaming magkita. Isa? Ikaw ba yan? Ikaw nga! Akala ko kanina hindi ikaw. Sabi ni Kuya Jerry sa akin. Medyo nahirapan pa akong kilalanin siya nung una. Pero nung makita ko ang nunal sa kanyang mukha, Mama Mia, dun ko napagtanto na si Kuya Jerry pala yun. Bigla akong napatayo at niyakap ko siya. Kinamusta ko siya. Sabi niya ay ayos naman siya. Nandun lang daw siya sa mall na yon para bumili ng regalo para sa misis niya. Sabi niya, Mama Mia, ay buti pa raw samahan ko na raw siya na bumili ng regalo dahil ako raw ay babae. Kaya pihadong mas may alam ako kung ano dapat ang ibibigay sa isang babae na matutuwa ito. Galit raw kasi ang misis niya sa kanya dahil palagi na raw siyang naka-overtime sa trabaho at wala na silang oras sa isa't isa. Kaya naman sinamahan ko si Kuya Jerry na bumili ng kanyang ireregalo kay Ate Aya, ang misis niya, Mama Mia. Nung makapili na kami ay tinanong niya ako kung saan ako nagsistay. Doon, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan pa na mag-share ng problema ko kay Kuya Jerry. Wala kasi akong ibang mapagsabihan noon. Wala pa naman kasi akong masyadong kaibigan sa Maynila. Sinabi ko kay Kuya Jerry lahat ng problema ko. Lahat ng mga pinagdaanan ko. Actually, ginabi na nga kaming dalawa sa mall. Malapit na ngang magsara yung mall bago kami lumabas. Dahil sa haba ng problemang sinabi ko sa kanya. Naglabas ako ng hinaing at mga nararamdaman ko sa kanya. Mama Mia, buti na lang talaga at maintindihin pa rin si Kuya Jerry tulad ng dati. Tulad nung mga maliliit pa kami na siya lagi ang tagapagtanggol ko sa lahat ng mga nambubuli sa akin. Ang sabi ni Kuya Jerry ay tutulungan daw niya akong makahanap ng trabaho. Isa pala siyang supervisor sa isang malaking call center company, Mama Mia. Kaya alam niya na maipapasok raw niya ako sa trabaho niya doon. Bigla akong natuwa sa kanyang inoffer, Mama Mia, at napayakap ako sa kanya dahil sa sobrang galak na aking naramdaman. Tumawa na lang si Kuya Jerry. Ang sabi niya hindi pa rin daw ako nagbabago. Clingy pa rin daw ako. Ako pa rin daw yung isa na palaiyak at isa na mahilig yumakap kapag nasasaktan o natutuwa. Mama Mia, ang sabi ko sa kanya, mukha lang naman at ang height ko ang nagbago. Pero ganun pa rin ako. Nag-offer na rin sa akin si Kuya Jerry na ihatid niya ako pauwi sa amin kahit na out of the way ang boarding house ko sa bahay nila. At nung napag-usapan namin sa loob ng kotse niya, Mama Mia, ang tungkol sa hindi ko pagbabayad ng upa sa boarding house ko, ay nag-offer siya sa akin na bakit hindi na lang daw muna ako makitira sa kanila ng asawa niyang si Aya. Tutal naman daw ay wala pa silang anak at medyo malaki naman daw ang apartment na kanilang inuupahan. Nahihiya pa ako nung una, Mama Mia, at ang sabi ko baka ayaw ni Ate Aya. Baka ayaw niya ng estorbo sa bahay nila. Pero sabi ni Kuya Jerry ay kakausapin niya raw ng maigi si Ate Aya nang sa ganun ay mapapayag niya ito.
Mama Mia, bago ako bumaba ng kotse ay nagpalitan muna kami ng cellphone number ni Kuya Jerry nang sa ganon ay mas mabilis naming makontak ang isa't isa kung ano't anuman ang mangyari. Mula nga nung araw na yun ay magka-text na kami lagi ni Kuya Jerry. Hanggang sa sinabi niya na napapayag na raw niya si Ate Aya na sa bahay nila ako makitira. Sabi pa niya, i-ready ko na raw ang mga requirements ko dahil hahanapan na raw ako ng recruitment officer nila ng mga requirements at tanggap na raw ako sa trabaho. Iba pala talaga, Mama Mia, kapag may kapit ka sa pinapasukan mo. Lahat kahit imposible ay nagagawa. Kahit hindi ka pa na-interview, hindi ka pa nakapag-exam, at hindi ka pa nakikita ng personal ay tanggap ka na agad lalo't kapag mataas ang posisyon ng isang taong magre-rekomenda sa'yo. Ganun yata ang kalakaran talaga pagdating sa Pilipinas. Kaya naman Mama Mia, nung gabing yun ay sinundo na ako ni Ate Aya at ni Kuya Jerry sa boarding house ko. Dala-dala ko na ang mga gamit ko na pumunta ako sa bahay nila. Kinabukasan ay sinamahan din ako ni Kuya Jerry para humanap at kumuha ng mga requirements at documents na kakailanganin ko sa trabaho. Si Ate Aya kasi Mama Mia ay isang manager ng bangko. Pang-umaga ang pasok niya samantalang si Kuya Jerry naman ay panggabi dahil nga nasa call center siya. Mama Mia, masayang-masaya ako nung araw na yun. Nagpapasalamat talaga ako dahil may mga anghel na ipinadala sa akin nang sa ganun ay maiayos kong muli ang buhay ko. Pagkatapos ko ngang makakuha ng mga requirements ay pumunta na agad ako sa opisina ni na Kuya Jerry. Ipinasa ko na sa recruitment officer ang aking mga requirements at doon ay sinimulan na niya akong i-orient. Mama Mia, di hamak na mas malaki talaga ang sweldo ko doon kaysa sa unang kumpanyang pinasukan ko. Halos times 2 ang sweldo ko, Mama Mia, kahit baguhan pa lang ako. Ang sabi ni Kuya Jerry, may mga incentives pa raw yun kaya galingan ko raw. Na-inspire naman ako. Alam ko na sa trabahong ito ay magagawa ko ng suportahan ng lahat ng mga mahal ko sa buhay. Magagawa ko na ring bilhan ng mga mamahaling mga gamit ang sarili ko. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Habang tumatagal na nagtatrabaho ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Kuya Jerry, Mama Mia, doon naman unti-unting nagkalamat ang relasyon nilang dalawa ni Ate Aya. Alam ko yun dahil magkasama kami ni Kuya Jerry sa buong oras. Oo nga't may kanya-kanya kaming trabaho, pero papunta sa opisina, pauwi ay kami ang magkasama. Pagkagising namin mula sa aming pagkakatulog tuwing hapon ay kami pa rin ang magkasamang kumakain at nagtatawanan. Lagi siyang sa akin nag-share, Mama Mia. Ang sabi niya, wala na raw oras sa kanya ang kanyang asawa. May hinahabol daw kasi itong promotion. Kaya hindi na raw niya napapansin si Kuya Jerry. Ang sabi niya, masyado na raw ambisyosa itong si Ate Aya. Masyadong maraming gustong ma-achieve sa kanyang career. Pati nga ang pagpapamilya ay ayaw pa ni Ate Aya. Dahil ang gusto nito ay maging stable muna na maltaas ang kanyang posisyon sa kanyang pinapasukan bago raw sila magkaroon ng anak. Samantalang si Kuya Jerry naman, Mama Mia, ay gustong-gusto nang magkaroon ng anak. Sabi niya, pareho naman daw silang stable. Pareho naman daw nilang pwedeng mabuhay ilan man ang anak na gustuhin nila. Pero wala raw siyang magagawa dahil ayaw talaga ni Ate Aya. Kaya naman, Mama Mia, para maaliw si Kuya Jerry ay pinakikita ko sa kanya ang mga pictures ng anak ko. Bini-video call ko rin ang anak ko nang kasama ko si Kuya Jerry. Natutuwa naman ako at napapasaya ako kahit konti si Kuya Jerry. Pero Mama Mia, ang hindi ko maintindihan sa sarili ko, alam ko naman na pinsan ko po si Kuya Jerry. Pinsang buo ko siya dahil magkapatid ang mga tatay namin. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, Mama Mia, na ma-appreciate siya sa kanyang pagiging gentleman at sa kanyang pagiging mabuting tao at mabuting lalaki. Ibang-iba po siya kay Wilson na masyadong irresponsable. Ibang-iba siya sa lalaking minahal ko at pinag-alayan ko ng buhay ko. Kung sana pareho ni Wilson si Kuya Jerry ay wala sanang problema. Ako siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo.
Pero hindi, iba si Kuya Jerry at iba rin si Wilson. Hanggang sa Mama Mia, unti-unti ay napapansin ko rin na parang nagiging malapit na rin si Kuya Jerry sa akin. May mga pagkakataon na habang naglalakad kami ay hinahawakan niya ang kamay ko. Hindi ko na lang siya sinasaway. Total nagugustuhan ko rin naman ang mga ginagawa niya. May mga pagkakataon, Mama Mia, na habang nasa loob kami ng kotse niya ay bigla na lang niyang hinahawakan ng legs ko at ang kamay ko. Hinahaplos niya yon habang nagtatawanan kaming dalawa at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Minsan pinag-uusapan namin ang tungkol sa aming mga kabataan, minsan naman ang tungkol sa problema nila ni Ate Aya, at minsan naman ay ang anak ko ang pinag-uusapan namin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, galing kami noon sa trabaho. Kakauwi lang namin at wala si Ate Aya. May sulat na inilapag si Ate Aya sa kanilang computer table. Nakasaad doon na 3 araw raw hindi makakauwi si Ate Aya dahil sasama ito sa boss niya para sa conference. Kailangan daw nitong malaman ang lahat ng trabaho ng boss niya dahil magre-retire na raw ito at si Ate Aya ang posibleng pumalit. Doon ay biglang nalungkot si Kuya Jerry. Pinunit niya ang sulat na yon at itinapon niya sa sahig. Mama Mia, hindi ko napigilan na yakapin ko si Kuya Jerry dahil umiiyak na siya. Napofrustrate na kasi siya dahil wala talagang oras sa kanya ang asawa niya. Wala itong pakialam sa nararamdaman niya. At habang niyayakap ko si Kuya Jerry, Mama Mia, hindi ko na malayan na ang bibig niya pala ay unti-unti nang pumunta sa tenga ko. Nung huminga siya sa tenga ko, Mama Mia, ay bulta-bultahing kuryente ang pumasok sa katawan ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na hinahalikan at dinidilaan na niya ang tenga ko. Mama Mia, yun pa naman ang weakness ko. Napaungol ako sa ginagawa niya. Napaungol ako dahil nagugustuhan ko. Pinaglakbay pa niya ang bibig niya at ang dila niya sa leeg ko, Mama Mia. Hanggang sa pisngi ko, hanggang sa labi ko. Naghalikan kaming dalawa. At ang halikan na yun ay siyang naging umpisa ng lahat. Hinalikan niya ako at hinalikan ko rin siya. Hinaplos niya ako at hinaplos ko rin siya. Nung tumigil kami sa halikan, ay nagkatinginan kaming dalawa. Doon ako na ang kusang kumabig sa kanyang leeg at ako na mismo ang humalik sa kanya. Pagkatapos ng halikang yun, Mama Mia, ay binulong ko kay Kuya Jerry na angkinin niya ako. Pagkatapos kong ibulong yun sa kanya, ay bigla niya akong binuhat at ipinasok sa kwarto ng ilang mag-asawa. Mama Mia, nagpadala kaming dalawa ni Kuya Jerry sa labis na pagnanasa at tukso na aming nararamdaman. Sabi niya matagal-tagal na raw siyang hindi nagkakasex dahil nga ayaw ni ate. Pero doon, Mama Mia, binigay ko lahat ng kaya ko. Lahat ng tinuro sa akin ni Wilson ay binigay ko at ginawa ko kay Kuya Jerry. Mama Mia, tuluyan na ngang may nangyari sa amin ng pinsan ko. Tuluyan na ngang inangkin niya ang katawan ko. Paulit-ulit. Ilang beses kami noon na nagtalik, Mama Mia. Hindi kami nakatulog buong maghapon dahil lagi lang kaming magkatalik. Halos hindi na nga kami kumakain. Nagpapakasawa kami sa katawan ng isa't isa. Walang usapan. Sex lang ang ginawa namin. At dahil hindi kami nakatulog, Mama Mia, ay tinawagan ni Kuya Jerry ang opisina at ang sabi ay may aasikasuhin kaming importante sa pamilya namin kaya hindi kami makakapasok. At dahil hindi kami pumasok nung gabing yun, ay mas lalo pa naming pinagsaluhan ang aming bawal na relasyon. Umalis kami nung gabing yun, Mama Mia. Pumunta kami sa isang lugar na liblib at doon ay nag-sex kami sa loob ng kotse niya. Sa loob, sa labas, sa hood ng sasakyan, kahit saan kami abutan.
Para ba kaming uhaw na uhaw sa katawan ng isa't isa. Mama Mia, hanggang sa nakabalik na si Ate Aya ay nagpatuloy pa rin ang tago naming relasyon. Natuwa naman si Ate Aya, Mama Mia, dahil hindi na siya laging kinukulit ni Kuya Jerry. Oo lang ito ng oo sa kung ano man ang sabihin niya. Kung mag-overtime si Ate Aya, okay lang. Kung may conference, okay lang. Hindi na siya binubungangaan ni Kuya Jerry. Ang buong akala ni Ate Aya ay naiintindihan na siya ni Kuya Jerry. Ang hindi niya alam, Mama Mia, ay ako ang pumupuno sa mga pagkukulang niya bilang asawa. Gabi-gabi, Mama Mia, bago kami pumasok sa trabaho, ay may nangyayari sa aming dalawa. Kinabukasan, pagdating namin sa bahay, ay gumagawa pa rin kami ng milagro. Parang kaming dalawang mag-asawa at hindi sila ni Ate Aya. Parang si Ate Aya na ang nakikitira sa amin. Ganon ang pakiramdam ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay hindi na ako dinatnan. Nagpipills naman ako dahil alam ko na bawal nga akong mabuntis dahil pinsan ko ang gumagalaw sa akin. Pero Mama Mia, may pagkakataon kasi dahil na rin sa sobrang busy ko sa trabaho at busy rin sa pag-aasikaso ko kay Kuya Jerry, ay nakakalimutan ko nang i-take ang contraceptive pills ko. Kaya naman, Mama Mia, biglang nagbunga ang nangyari sa aming dalawa ni Kuya Jerry. Nung una ay kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam kung papaano ko yun ipapaliwanag sa mga magulang ko at kay Ate Aya. Pero ang sabi ni Kuya Jerry ay palalabasin namin na ibang nakabuntis sa akin. Palalabasin namin naka-opisina ko at hindi ako pinanindigan at iniwan lang ako sa ere. At yun nga ang aming ginawa, Mama Mia. Bumuo kami ng isang kwento na kapani-paniwala. Nung sinabi ko yun kay Ate Aya ay naawa pa siya sa akin. At ang sabi niya, tutulungan daw nila kami. Tutulungan daw nila ako ni Kuya Jerry. Tutulungan daw nila ako sa pagbubuntis ko pati na rin sa pagbuhay ko sa anak ko. Mama Mia, si Ate Aya pa talagang nagmungkahi na kukuha na raw kami ng yaya kapag nakapanganak na ako para hindi ako mahirapan at para makabalik din ako agad sa trabaho. At dahil sa naging reaksyon ni Ate Aya ay wala naman kaming naging problema ni Kuya Jerry. Masaya pa nga kami, Mama Mia, dahil natanggap agad ni Ate Aya ang anak ko na hindi niya alam anak pala ng asawa niya. Pagkatapos kong manganak ay hindi pa rin natigil ang relasyon naming dalawa ni Kuya Jerry. Kami pa rin palagi ang magkasama at may nangyayari pa rin sa aming dalawa. Hindi ko alam kung napapansin ba ng mga tao sa paligid namin pero mahal na mahal ni Kuya Jerry ang anak ko. Dahil anak din niya ito, Mama Mia. Hanggang isang araw ay napansin ko na para bang may kakaiba sa anak ko, Mama Mia. Para bang hindi siya nagsasalita kahit na magdadalawang taon na siya. Kapag kakausapin ko naman siya ay para bang wala sa sarili at hindi nakikinig. Hindi rin niya ako tinitingnan. Mama Mia, doon ay naghinala na ako na baka may problema sa anak ko. Kaya naman dinala ko ito sa isang espesyalista. At doon nga ay nakumpirma ko na isang special child ang anak ko, Mama Mia. Wala naman kaming special child na kamag-anak ni Kuya Jerry. Kahit ako, both sides ng parents ko ay wala naman. Doon ko naisip, Mama Mia, na mag-research. At ayon sa na-research ko ay posible nga talaga kapag may mga ganon na halos pareho kayo ng DNA dalawa ay may magiging problema sa bata. Sinabi ko yun kay Kuya Jerry. Kaya ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw ako pwede na magbuntis ulit. Kaya dapat daw napigilan ko na ang sarili ko at disiplinahin ko na ang sarili kong inumin ng pills ko. Doon, Mama Mia, ay sumunod talaga ako sa kanya dahil ayoko nang madagdagan pa ng isa pang special na anak. Pero kahit na sa nalaman namin ay patuloy pa rin ang relasyon namin ni Kuya Jerry, hindi pa rin kami humihintong dalawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia,
ay tinawagan ako ni Ate Aya. Nais raw niyang makipagkita sa akin. Ayaw niya na sabihin ko yun kay Kuya Jerry dahil ang gusto niya raw ay may surprise daw siya kay Kuya Jerry para sa birthday nito. Naalala ko na malapit na pala ang birthday niya. 2 linggo na lamang. Kaya naman umag-agree ako kay Ate Aya na huwag sasabihin kay Kuya Jerry na magkikita kaming dalawa. Nagtaka pa si Kuya Jerry, Mama Mia, kung bakit ako biglang umalis sa trabaho. Ang sabi ko may aasikasuhin lang ako. Sabi niya sasamahan na raw niya ako pero hinindian ko siya. Sabi ko baka makahalata na ang taga-opisina namin dahil palagi kaming magkasama kahit sa mga leaves at vacation. Kaya naman pumayag siya na wag nang sumama sa akin nung araw na yon. Pumunta ako sa isang coffee shop kung saan ay naghihintay na sa akin si Ate Aya. May dala siyang mga envelopes, Mama Mia. Ang buong akala ko ay invitation yun o di kaya naman ay mga planning para sa surprise birthday party ni Kuya Jerry. Nung makaupo na ako, Mama Mia, ang sabi niya ay umorder muna ako dahil nakapag-order na siya. Kaya naman umorder ako, Mama Mia. Nang makaupo na ako ng maayos dahil tapos na ako mag-order ay tinanong ako ni Ate Aya kung kumusta raw ako. Sabi ko ayos naman. Kung kumusta raw ang relasyon namin ng ama ng anak ko. Sabi ko ay nandun pa rin ang anak ko sa ama niya. Doon sa probinsya nila. Sabi niya hindi raw yun ang anak na kanyang tinutukoy, kundi ang pangalawa kong anak na nasa bahay ngayon. Mama Mia, bigla na lang akong kinabahan dahil nakikita ko ang galit sa mga mata ni Ate Aya. Hindi ako nakasagot. Nautal-utal pa ako, Mama Mia, nung sabihin ko sa kanya na, ate, alam mo naman na tinakbuhan ako nung ama ng anak ko, di ba? Hindi ko na alam kung nasaan ang damuhong yun. Hindi ko na alam kung meron na yung iba. Bigla siyang tumawa, Mama Mia. Hindi mo alam kung nasaan siya? Di ba nasa kumpanya niyo nagtatrabaho? Hindi mo alam kung may kasama na itong iba? Hindi mo alam na may asawa siya? Mama Mia, tatayo na sana ako nung bigla akong pinigilan ni Ate Aya. Kung ayaw mong kaladkarin kita at kung ayaw mong bugbugin kita rito, huwag kang aalis. Makinig ka sa lahat ng sasabihin ko sa'yo. Galit na galit niyang sabi. Ayan, mga envelopes. Buksan mo. Mama Mia, nung buksan ko ang envelopes na yon ay nagulat ako dahil mga pictures namin yon ni Kuya Jerry. Pictures mula sa opisina. Pictures na maghahawak kamay kami sa loob ng sasakyan. Pictures na naghahalikan kami sa loob ng sasakyan. At pictures, Mama Mia, sa loob ng kwarto nilang dalawa ni Ate Aya. Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Hindi mo akalain na may CCTV akong inilagay sa kwarto namin? Hindi lang yun. Tingnan mo, meron pa dyan. Nung tiningnan ko pa ang isa pang envelope, Mama Mia, ay nakita ko rin ang iba't ibang pictures sa iba't ibang bahagi ng bahay nila. Lahat pala, Mama Mia, ay nilagyan niya ng CCTV na palihim. Anong magagawa mo ngayon? Ha, Isa? Inahas mo ang asawa ko. Mama Mia, nakiusap ako noon kay Ate Aya. Sabi ko hindi ko naman sinasadya. Sabi ko nagawa lang namin yun dahil sa pambabaliwala niya sa feelings ni Kuya Jerry. Napaka-cheap naman ang rason mo, Isa. Kung gusto mo palang tumulong, hindi ka dapat bumukaka. Dapat kinausap mo ako babae sa babae. Hindi ka dapat nagpabuntis sa asawa ko na pinsan mo pa talaga. Alam mo ba kung anong klaseng kahihiyan to, ha? Mapapahiya hindi lang kayo kundi maging ako. Ate, please, sorry na. Titigilan na namin to ni Kuya Jerry. Pakiusap ko sa kanya. Titigilan? Kuya Jerry? Kinukuya mo pala siya habang nagpapakana ka sa kanya. Kinukuya mo pala siya
habang nagpapakasawa kayo sa katawan ng isa't isa at sa kama ko pa talaga. Galit na galit siya noon, Mama Mia, at hindi na niya napigilan ang sarili niyang pagsasampalin niya ako. Pinagtitinginan na kami noon ng mga tao. Ang dating Ate Aya na kalmado, mahinhin magsalita ay biglang nagbago. Galit na galit siya, Mama Mia, at para siyang dragon na bumubuga ng apoy nung mga panahon na yon. Nung napansin niyang pinagtitinginan na kami ng lahat, ay dun niya sinabi ang lahat sa mga taong nandoon. Ano, may videos ba kayo dyan? May cellphone ba kayo? Sige, i-video ni itong babaeng to. Itong babaeng to, kinakalantari ang asawa ko. Nagpabuntis sa asawa ko. Ang walang hiya nakatira pa sa loob ng bahay namin. Ginagawa pa nila na love nest ang kama mismo namin ng asawa ko. At alam niyo ba kung ano ang mas matindi? Nagkaanak silang dalawa. At meron pang mas titindi dyan. Pinsan niya ang asawa ko. Mama Mia, pagkasabi niya noon ng malakas na malakas ay parang nasa loob ng isang sine ang mga tao at biglang Hindi ko alam, Mama Mia, pero napahiya talaga ako noon. Gusto kong tumakbo, gusto kong umalis, pero pinipigilan niya ako at sinasabunutan. Magdadial sana ako sa cellphone ko at tatawagin ko si Kuya Jerry, pero hindi ko magawa dahil inagaw niya ang cellphone ko at ibinalibag niya yon sa pader. Wasak ang cellphone ko, Mama Mia. Uuwi tayo ng bahay, Isa. Aalis ka sa bahay ko, bit-bit ang anak mo. Wag na wag kang kukontak kay Jerry kung ayaw mo na ipakulong ko kayong dalawa. Yun ang sabi niya sa akin. Mama Mia, tumango ako. Oo ate, aalis na ako. Pagkadating ko sa bahay ay kinuha ko ang anak ko. Hindi na niya ako pinapasok pa sa loob ng kwartong tinutuluyan ko dahil siya na mismo ang kumuha ng mga gamit ko at pinagtatatapon ang lahat ng yon sa kalsada. Umalis ako doon, Mama Mia, na mabigat ang loob ko. Gusto kong tawagan si Kuya Jerry at gusto ko siyang puntahan pero pinagbantaan ako ni Ate Aya. May mga mata raw siya sa opisina ni Kuya Jerry at kapag nalaman daw niya na pumunta ako doon, ay mananagot daw ako. Mama Mia, humanap muna ako ng isang maliit na kwarto para sa amin ng anak ko. Yung yaya na kinuha ni Ate Aya para sa anak ko ay hindi niya pinasama sa amin. Kaya alam kong mahihirapan akong tumayong mag-isa dahil may baby pa ako na may special needs. Mama Mia, iyak ako ng iyak nung araw na yon. Hindi ko alam kung papaano ko gagawin ang bagay na alam kong tama pero hindi ko magawa-gawa dahil kailangan ko si Kuya Jerry. Kaya naman, Mama Mia, ang ginawa ko ay inabangan ko mula sa malayo na makaalis na si ate. Alam kong nasa loob si Kuya Jerry, Mama Mia. Pumatok ako sa bahay nila at hindi nga ako nagkamali. Nasa loob si Kuya Jerry. Lumabas siya, Mama Mia, at tinanong kung nasaan daw ako galing, kung bakit ako umalis. Doon sinabi ko sa kanya ang lahat ng katotohanan na nalaman na ng asawa niya ang relasyon naming dalawa. Nagsorry siya sa akin, Mama Mia. Niyakap niya ako at ang sabi niya hindi niya ako pababayaan. Pero biglang dumating si Ate Aya. Ginawa lang pala niya ang pag-alis nang sa ganon ay magkaroon ako ng pagkakataon na lumapit sa bahay nila. Pagkakita niya sa akin ay hinablot niya ang buhok ko. Pinigilan siya ni Kuya Jerry at sinabi ni Kuya Jerry na ayaw na nito sa kanya dahil ako na ang mahal niya. Wow! Ang galing, Jerry! Mahal mo ang pinsan mo? Sige nga, sabihin mo yan. Pumasok kayo sa loob. Sabihin mo yan ng harap-harapan sa maraming tao. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang tinutukoy niya. Pero pinapasok niya kaming pilit sa loob ng bahay at doon raw kami mag-uusap. Ilang sandali pa ay dumating ang mga magulang ko at ang mga magulang ni Jerry. Doon niya sinabi ang lahat, Mama Mia.
Pagkasabi ni Ate Aya sa mga magulang namin ang namamagitan sa amin ng pinsan ko ay bigla siyang umalis. At kaming dalawa ni Kuya Jerry ang pinagbububugbog ng mga magulang namin. Nakakahiya raw kami. Wala raw kaming mga delikadesa. Mama Mia, dahil sa nangyari ay umalis na lang ako. Hindi na ako nagpakita pa sa kanilang lahat. Pati na rin kay Kuya Jerry. Oo, Mama Mia. Mahal ko naman ang pinsan ko. Mahal ko siya bilang lalaki at hindi bilang pinsan lang. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ko ipagtatanggol ang pagmamahala namin, gayong alam ko sa sarili ko na immoral ang ginagawa naming dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, ay unti-unti pa rin akong bumabangon. Ang anak ko ay kinuhanan ko ng isang stay out na yaya para mas mura. Nagtatrabaho na rin ako sa ibang kumpanya, Mama Mia. Umalis na rin pala ako sa Metro Maynila dahil alam ko na maliit lang ang mundo at medyo may tsansa na magkikita kaming dalawa doon ni Ate Aya. Mama Mia, kaya ko po ibinahagi ang kwento kong ito ay dahil nais ko pong humingi ng tawad kay Ate Aya. Alam ko pong nasaktan ko siya. Alam ko po na hindi ko dapat ginawa ang ginawa ko. Sorry ate, nadala po kami ng tukso ni Kuya Jerry. Alam kong walang sapat na dahilan para gawin namin sa iyo yun. Alam kong hindi sapat yung pagkukulang mo kay Kuya Jerry para mangyari ang lahat ng yun. Pero sana dumating ang araw na mapatawad mo ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat, Isa. Nako naman, Isa. Iba talaga kapag tukso ang lumalapit. Mahirap talaga itong pigilan, lalo na't ikaw mismo sa sarili mo ay may nararamdaman ng kakaiba. Yan lagi ang sanay tandaan ng lahat, lalo na yung mga nasa isang committed relationship niya. Yung may mga girlfriends, may mga fiancé, may mga live-in partner, may mga asawa. Dapat sana iwasan nyo ang tukso. Dahil lahat po ng mga nakikipaglaban sa tukso ay natatalo sa huli. Sabi nga nung isang pastor na napanood ko sa TikTok, hindi naman sinabi ng Diyos na labanan mo yung tukso. Ang sinabi ng Diyos, layuan mo ang tukso. Kaya yun sana ang gawin ng lahat para maging mas mapayapa ang buhay natin. To Isa, hindi ko sinasabi na may karmang darating sa'yo pero parang ganun na rin. Hindi ko alam, pero i-wish ko pa rin ang ikabubuti mo at ng anak mo. Sana magbago ka na. Sana nga tuluyan mo nang ituwid ang iyong landas. At sana kung ano man ang consequence ng naging mga pagkakamali mo noon, sana harapin mo ito ng buong tapang at buong puso. At sana rin, sa lahat ng mga kagaya mo, huwag po tayong makisali sa relasyon ng iba. Huwag po nating i-comfort yung iba dahil hindi naman natin trabaho yun. Kung may problema ang mag-asawa, kung may problema ang magjowa, sila dapat ang nag-aayos doon at wala ka na nga doon. Hindi ka na dapat nakikisawsaw. Kasi kapag makikisawsaw ka, doon na magsisimula ang mga problema. Naway pakinggan nyo ang payo kong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung may sarili kayong kwento na nais i-share dito sa ating munting channel, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo rin pong kalimutan na pwede po kayong mag-comment down below ng inyong mga kuro-kuro tungkol sa storya na ating ibinahagi ngayong araw. At kung meron po kayong mga gustong itanong, pwede po kayong magtanong dyan o mag-PM sa akin o mag-email sa akin. Meron po pala ako mga social media accounts, Mama Mia Cagayan de Oro on Facebook, TikTok, and Instagram. Wala para akong X or Twitter. And anyways, maraming salamat po again sa pag-subscribe at pag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video at kwento na ating i-upload. Huwag niyo po sanang kalimutan na i-share ang video ito at i-like niyo na rin. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.